Ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na programa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang Talakayin ang Katotohanan. Tayo po'y muling magsama-sama sa loob ng isang oras sa atin pong pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Ngunit bago po dyan, ay nais ko po munang bigyang daan ang atin pong mga panawagan na kung saan po ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wah Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan lamang ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging sa araw ng Sabado, ang atin pong tanggapan ay bukas din, alauna hanggang alas 5 po ng hapon yan. At meron pong isinasagawang pag-aaral, meron pong libreng pag-aaral sa ating tanggapan. Yan po ay walang bayad. Amin pong iniimbitahan yung ating mga kapatid na mga Muslim at ang ating mga kababayan mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin ang pananampalatayang Islam. Lalong-lalo na doon sa mga kababayan po natin na nagsasaliksik, naghahanap ng katotohanan. Ito po ang inyong pagkakataon na tayo po ay makapag-research sa relihiyong Islam ng libre at walang bayad. Kahit anong katanungan ay maaari nyo pong itanong dyan sa ating center, at doon po ay mabibigyan kayo ng kasagutan, mabibigyan ng linaw sa mga bagay na gumugulo sa ating isip. At sa mga patuloy pa rin pong sumusubaybay sa ating palatuntunan, ito po ay maaari na ring makita sa YouTube. Ito po ay nasa youtube.com. Ito pong ating palatuntunan, pang radyo, pang radyong palatuntunan. Yan po ay maaari nang makita. Ang gawin po lamang ay i-search or i-type po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay makita ninyo yung iba't ibang episode ng ating programang pang radyo dito po sa 95.9 Hot FM, na kung saan ito po ay mapapakinggan tuwing araw ng Sabado alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. At sa mga nais pong magtanong, ito po yung numero, hotline number na maaari nyo pong padalhan ng mga katanungan. 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Ayan. At sa unang katanungan, ang unang katanungan po mula kay Texter 3040. Salam Brad. Walaikum salam. Ask ko lang po, bakit may mga santo o saint may mababasa po ba sa Biblia at Quran? Galing kay Sis Daisy. Okay.
Ang kanyang katanungan ay bakit daw may santo o saint, no? Alam mo, kapatid, English lang po yung yung saint, po. Ang ibig sabihin po niyan ay yung mga righteous, no? Righteous na mga tao, itong mga matutuwid na mga tao. At tanong mo kung meron bang mababasa sa Biblia at Quran, of course. Meron po kapag ang pag-uusapan natin ay yung mga matutuwid na mga tao, abay marami pong mga matutuwid na tao ang binabanggit po sa Biblia. At maging sa maluwalhating Quran ay meron din pong mga binabanggit. In fact, yun pong mga propeta na ipinadala ng dakilang tagapaglikha dito po sa mundo, yun po ay mga matutuwid na mga tao, no? Ang mga propeta, no? Yung mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan po ay mga matutuwid po na mga tao. Halimbawa, si Isaac, siya po ay binanggit na siya ay kabilang doon sa mga matutuwid na mga tao. Yan po ay mababasa natin sa chapter 37, verse 112 ng maluwalhating Quran. Ang sabi, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. At aming ginawaran siya ng magandang balita tungkol kay Isaac, isang propeta na kabilang sa mga matutuwid. Yun, kabilang siya sa mga matutuwid. Yun po mga santo, mga matutuwid po yan ng mga tao, no? So, sa Biblia, meron din po bang binabanggit na katulad dyan? Opo, meron din pong binabanggit na may mga tao rin pong mga matutuwid ayon sa Biblia, no? Halimbawa, yan po ay mabasa po natin sa aklat ng Job. Ito pong si Job ay isang matuwid na tao. Yan po ang pagkaka-describe sa kanya ng Biblia, isang matuwid na tao. Yan po ay mabasa natin sa Job chapter 1, talatang o verse 1. Ganito ang pagkasabi. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job or Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid. Yun, matuwid, righteous. So meron pong binabanggit na matuwid sa Biblia. Sad to say, kapag si Pablo, yung ating pasasalitain, para sa kanya ay wala daw pong matuwid kahit isa. No? Kapag si Pablo po ang ating pasasalitain, para sa kanya ay walang matuwid kahit isa. Yan po ang kanyang prinsipyo. Kahit isa ay walang matuwid. Saan po natin mabasa yan? Yan ay sa aklat na sulat niya sa mga taga-Roma. Sa Roma 3, ang talata ay 10. Ganito po ang pagkakasabi. Sabi niya, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ayun, sabi niya. Kahit isa, wala raw pong matuwid. At pinagdiinan pa, no? Sabi niya, ulitin natin. Walang matuwid. Aba, wala kahit isa. So, kahit isa, wala daw. Paano po si Job? Sabi ng Biblia, siya raw ay matuwid na tao. At isa pa, ito, isang matuwid din. No po. Sino ito? Itong sinasabi ng Biblia na matuwid. Ayon po sa 1 Juan 2, ang talata po ay 1, ganito ang pagkasabi. Alamin natin kung sino ang matuwid na ito. Sabi dito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo
si Hesukristo ang matuwid. Ayun. Tingnan mo. Si Jesus Christ daw po ay righteous. Yan, matuwid. Pero po, kung si Pablo ang magsasalita, sabi niya, walang matuwid. Kahit isa wala. Yan. Nagkukontrahan po, no? Anyway, yan po ang ating kasagutan sa nagtanong, no, na si Sister Daisy. Okay? Dako po tayo sa susunod na katanungan mula po kay Texter 2831. Good PM po. Good PM din. Ano po? Bakit po marami sa inyong mga Muslim ang mahilig mang-insulto? Hoy, sa Diyos naming mga Kristiyano. Okay. Kung meron ka sigurong makita dyan, brother, no, or kabayan, na mga nagsasabing sila ay mga Muslim, tapos sila ay nang-iinsulto, no, yan po ay hindi tama. Bilang isang Muslim, ito po, tandaan niyo po yan. At para na rin po sa kaalaman ng ating mga kapatid na mga Muslim at sa mga kababayan mga Kristiyano, bilang isang Muslim, tandaan niyo po ito, bilang isang Muslim, ipinagbabawal po sa isang Muslim na siya ay mang-insulto doon sa mga kinikilalang Diyos ng mga hindi mga Muslim. Yan. Pakitake note po ang talata, bawal po sa isang Muslim na siya ay mang-insulto doon sa kinikilalang Diyos ng mga hindi mga Muslim. Saan po mabasa yan? Sa chapter 6. No? Ang talata ay 108. 108. Ganito po ang pagkakasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladhina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawam bighairi ilm. Yan. At huwag ninyong insultuhin. Yan. Huwag ninyong insultuhin yaong sinasamba ng mga hindi mananampalataya maliban pa kay Allah. Baka ang mangyari ay kanilang insultuhin si Allah sa kamalian dahilan sa kawalan nila ng kaalaman. Yun. Kaya bawal po. Kapag meron pong isang nagsasabing siya raw ay isang Muslim at siya po ay nang-iinsulto ng kinikilalang Diyos, ano po, ng mga sa ibang pananampalataya, ito po ay bawal po sa maluwalhating Quran. Ngunit hindi naman po bawal na tayo ay mag-share, no, ng kaalaman sa pananampalataya. Halimbawa, ipinapaabot mo sa ating kababayan na ang tunay na Diyos ay si Allah, no? Yan ang tunay na Diyos, yan ang makapagligtas sa atin. So, hindi na kailangang insultuhin mo yung kanyang Diyos na sinasamba sapagkat masasaktan siya. So, pwede naman na sabihin mo sa kanya na ang tunay na Diyos ay si Allah. No? Maliban na lang kung gagamitan mo siya ng Biblia. Sapagkat kung Biblia po kasi ang pag-usapan, abay katakot-takot po na pang-iinsulto ang mababasa natin dyan. No? Ang mahalaga, hindi manggagaling sa bunganga mo. Kung Biblia ang pagbabatayan mo, katakot-takot na mga pang-iinsulto. At minsan na po nating tinalakay sa ating palatuntunan, ang mga pang-iinsulto ng Biblia doon po sa mga sumasamba ng Diyos-Diyosan, doon po sa mga Diyos-Diyosan, yan po ay mababasa natin sa Biblia. Ngunit hindi po kasi yung topic o yung tanong. No? Magkaganon pa man,
no, nais kong bigyang diin sa nagtanong na bawal po sa isang Muslim namang insulto ng Diyos na sinasamba ng ibang relihiyon o ibang pananampalataya. Bawal po yan. Okay? Dakuan po natin ang tanong mula naman po kay Texter 8477. Ito kay Brother Mustafa. Assalamualaikum kapatid sa Islam. Waalaikumsalam. No? Talakayin mo naman yung pag-cremate ng patay sa ibang Kristiyano sa kamag-anak nila. Nasusulat ba sa Bible ang ganyang pamamaraan? Syukran. Yung pagsunog sa bangkay bilang isang paraan ng tinatawag na paglibing, no, sa isang kamag-anak na yumao, ito po ay hindi po ganon ang sinasabi sa Biblia. Hindi na kailangan susunugin. In fact, ang mga sinaunang tao po sa Biblia, ang kanila pong ginagawa kapag meron pong namamatay, ito po ay kanilang hinuhugasan. Katulad ng ginagawa ng mga Muslim, na kapag may patay, ito ay kanilang hinuhugasan. No? Hinuhugasan po yan. At maging sa Biblia, ganun po ang sinasabi, hinuhugasan. Saan po natin mabasa yan? Yan ay mabasa natin sa aklat ng Gawa ng mga Apostol, 9, ang talata po ay 37. Ganito po ang pagkakasabi. At nangyari ng mga araw na yaon, na siya'y nagkasakit, at namatay, at nang siya'y mahugasan, yun, siya'y mahugasan, ibig sabihin napaliguan, no? At siya'y mahugasan, ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. So hinuhugasan po pala. Bago po ito ibinurol, siya po ay nahugasan at hindi na po pala siya sinunog, yung pag-cremate. Opo. Sa Islam po kasi napakataas ng pagrespeto at paggalang na ibinibigay po doon sa mga patay. Kaya po sa Islam, hindi na po kailangan na sunugin o kahit na i-embalm yung patay. Sapagkat tayo po ay kinuha lamang yung ruh na ibinigay ng Allah sa atin, ngunit tayo po ay nananatiling tao pa rin, no? At sa paniniwala nga po sa Islam ay andyan pa yung sense, no? Sense of yung limang senses ng tao. Andyan pa sa kanya yung sense of hearing, sense of yung nakakaramdam siya ng sakit, ganyan. Diyan pa po yung ruh na ibinigay ng Allah sa atin, yun ang kinuha, no? So kapag ang isang tao ay sumakabilang buhay, no? Yung ruh ibabalik po yan kapag siya ay andun na sa libingan, ibabalik yung ruh. Hindi naman tama siguro pagbalik ng ruh ay wala ka ng tinai, no? Anyway, yan po ay makabilang sa mga kaalaman na napabilang po sa al-ghaib, kaalamang al-ghaib, yung sa kabilang buhay sa libingan. Anyway, magkakaroon tayo ng inshallah special po na topic tungkol sa bagay na iyan. Hindi po yan ang tanong. Okay? Mula naman po kay Texter 4812. Sino po ba si Jesus ayon sa Biblia at Quran? Well, napakagandang katanungan, no?
Sino daw po ba si Jesus ayon daw sa Biblia at sa Quran? Unahin po natin ang sinasabi ng maluwalhating Quran patungkol po kay Jesus Christ, tungkol kay Kristo, no? At ito po ay ating mababasa sa chapter 4 ng maluwalhating Quran. Ang talata ay 171. Mayroon pong binabanggit ang maluwalhating Quran. Patungkol po ito sa kay Kristo, kay Jesus Christ. Ano ba ang sinasabi niya tungkol kay Jesus Christ? Ganito po, basahin natin. Sabi niya, Ya ahlal kitab, sabi ng Allah. Sabi niya, O angkan ng kasulatan, Ya ahlal kitabi, La taglu fi dinikum, Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Ito. O kayong angkan ng kasulatan, kayong mga Hudyo at mga Kristiyano, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Sabi niya, Innamal Masihu Isa banu Maryama Rasulullahi wa kalimatu. Katotohanan ang Mesiyas na si Jesus. Kita niyo po, si Jesus daw ay isang Mesiyas, sabi niya. Ay anak o anak ni Maria. Yan. Si Jesus, Mesiyas, anak ni Maria, sabi niya. Siya ay sugo ni Allah. Yan. Rasulullah, sugo ni Allah at kanyang salita. Wa kalimatuhu alkaha illa Maryama wa ruhum min. Yan. Sugo at salita ng Allah na kanyang ibinigay kay Maria at isang ruh na kanyang nilikha. Wa ruhum min. Ruh na kanyang nilikha. Si Jesus Christ daw po, ayon sa talatang ito, ay Mesiyas. Siya raw ay Mesiyas, anak ni Maria, sugo ng Allah, no? Kanyang salita, yung kalima, at ruh. Ayun. Yun ang pagkakasabi niya. Walang binabanggit na propeta, no? Pero hindi ibig sabihin na walang mabasa sa Quran na siya ay propeta. Meron din pong mabasa sa maluwalhating Quran na si Kristo ay isang propeta. Saan po mabasa yan? Sa chapter 19. Ang talata po ay 30. Ganito ang pagkakasabi. Qala, inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'allani nabiyya. Ayun. Siya, si Jesus ay nagpahayag. Katotohanang ako, sabi niya, ay isang alipin ng Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan. Ako ay hinirang niya na isang propeta. Yun, sabi niya. Dagdag po yan sa kung sino si Kristo ayon sa Quran. Siya daw po ay isang propeta. Isang prophet. No? Propeta. Siya ay sugo. Propeta. Maraming talata sa banal na Quran na sinasabi na si Kristo ay sugo. Maliban doon sa binasa natin sa chapter 4, 171, may mabasa rin po tayo sa chapter 61 verse 6 na kung saan ay binabanggit doon na si Jesus Christ ay isang sugo ng Allah. Ganito po ang pagkakasabi. Wa iz qala Isa banu Maryama ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Sabi niya. At alalahanin ng si Kristo, si Jesus, ang anak ni Maria ay nagsabi, O angkan ng Israel, ako ay sugo ni Allah para sa inyo. Yun.
Siya ay sugo ng Allah. Wala pong mabasa na binabanggit, wala pong binabanggit na talata sa Quran na si Kristo ay isang Diyos. Wala po. Wala pong binabanggit na siya ay Diyos sa Quran. Ang binabanggit po sa maluwalhating Quran, si Kristo ay Mesiyas, anak ni Maria, no? Siya ay sugo ng Allah, siya ay kalimah o salita, no? Salita ng Allah. Siya ay ruh o spirit, no po. Siya ay prophet or nabi, propeta. Yun po si Kristo. At wala pong binabanggit na siya ay isang Diyos. Sapagkat ang Diyos na binabanggit, ang tunay na Diyos na binabanggit sa Quran ay walang iba kundi si Allah at hindi si Kristo. Yun po ang sinasabi ng maluwalhating Quran. Ano naman po ang sinasabi ng Biblia? Yan. Maging sa Biblia po ay binabanggit din dyan na si Kristo ay isang propeta. Ano po? Siya ay isang propeta. Oh. Saan po mabasa yan? Yan po ay mabasa natin sa napakaraming talata ng Biblia. Siya ay propeta. Ngunit magbibigay tayo kahit isa lang, prophet. Saan po mabasa? Juan 7, ang talata ay 40. Ganito ang pagkakasabi. Ang ilan nga sa karamihan nang marinig ang mga salitang ito ay nangagsabi, tunay na ito ang propeta. Ayun. Tunay na ito ang propeta. Yan. Si Kristo daw po tunay, no? Na siya raw po ay isang propeta o tunay na propeta. So yan po ay ayon sa Biblia, siya ay propeta. So, kapag sabing propeta, no? Yan po ay may mga kapahayagan o revelasyon ano po na tinatanggap. Meron naman po talaga sapagkat ibinigay po kay Kristo yung Injil o Gospel, no? Kaya siya isang propeta. At propeta, siya rin ay isang sugo. Sugo rin. Sugo rin si Jesus Christ. Yan ay mabasa rin po natin sa Biblia pa rin. Sa anong talata? Ito. Yan po ay mabasa natin sa Juan 17, ang talata ay 3. Ganito ang pagkakasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Ayun. Si Hesukristo daw po ay sinugo. Sino po ang nagsugo sa kanya? Ayon sa talata, siya raw po ay sinugo ng nag-iisang Diyos na tunay. Yun po ang nagsugo sa kanya. Si Kristo po ay sugo ng nag-iisang Diyos na tunay. Sugo raw po siya ng nag-iisang Diyos na tunay. Kanina, propeta, and then sugo. Aba, ito po ay tumutugma, doon po sa talata ng mga Quran na atin pong binabasa. Yan. Siya ay sugo, siya ay propeta. Ito pa, baka po isipin ng ating mga kababayan, si Kristo ay hindi tao. Aba, siya po ay tao. No? Si Kristo po ay tao. Yan po ay mabasa natin sa Juan 8, ang talata po ay 40. Ganito naman po ang pagkakasabi. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao. Ayun, sabi niya. Binigyang din ko na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos.
at ito'y hindi ginawa ni Abraham. Siya raw po ay tao. Ayon sa Biblia, si Kristo raw po ay tao. Ayun. Kapag ka sinasabi nating tao, no? Diyos ba yan? Yan. Or kapag ka sasabihin nating Diyos, tao ba yan? Ayan. So, tanungin nga natin ang Diyos kung ang Diyos ba ay tao. O, ang Diyos ba ay tao? Basahin natin. Tanungin natin sa Diyos kung siya ba ay tao. Ito. Yan ay mabasa natin sa Oseas 11, ang talata ay 9. Ganito po ang pagkakasabi. Sabi ng Diyos ito sa Biblia. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ayun, ang liwanag po ayon sa Biblia. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Anong sabi ni Kristo? Ako'y taong pinagsusumikapan ninyong patayin. Ayan, napakaliwanag, no? Sabi naman ng Diyos, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Oh, napakaliwanag. Well, baka sabihin po ng iba, siya ay Diyos, si Kristo ay Diyos, ngunit siya ay naging tao. Yun. Siya ay dating Diyos at siya ay naging tao. Ang Diyos ba ay maari siyang magbago? Maari bang nababago ba ang Diyos? Ang ibig ko mong sabihin ay mula sa pagiging Diyos, siya ba ay mag-iba ng anyo? Halimbawa, mula sa pagiging tao, ikay naging Superman. No? Mula sa pagiging tao, ikay nagiging aso. O, nagiging kabayo. Nagiging kamelyo. Pwede kaya yun sa Diyos? Pwede bang i-apply natin sa Diyos yan? Na ang Diyos ay mula sa pagiging Diyos, nabago siya, yung kanyang anyo, nagiging tao siya. Pwede ba yun sa Kanya? Yan. Pwede kaya yun sa Kanya? Yung siya'y magbagong anyo, or magkatawang tao. Pwede ba yun sa Kanya? Halimbawa tayo tao, tapos bigla na lamang tayo ay magiging aso. Yan. Pwede ba yun sa atin? Pwede rin ba sa Diyos kung i-apply natin yan? Yan. Basahin natin ang Malakyas 3, ang talata ay 6. Alamin natin kung ang Diyos ay nababago ba siya. Ito ang sabi ng Diyos sa kanyang sarili. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Ang liwanag, no? Sabi niya, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Siya raw po ay Panginoon. Siya raw po ay Diyos. At ang sabi pa niya, siya raw ay hindi nababago. So mula po sa pagiging Diyos, siya po ay hindi maaring magiging tao sapagkat siya po ay Diyos at hindi raw po siya nababago. Although hindi po imposible sa Diyos yan. Wala naman po kasing imposible sa Diyos na baguhin niya yung kanyang kung gagawin niya, kung ano ang kanyang kagustuhan, wala imposible sa kanya. Ngunit, by common sense, hindi naman siguro papayag na ikay isang president, tapos magiging alipin ka lang, no? O, gagawin mong alipin ang sarili mo. Although, ang isang presidente, nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Kapag ikay president, kaya mong kung anong posisyon o trabaho sa gobyerno, ay maaring magawa mo ito. Ngunit wala namang president na siya nag-apply maging janitor, no? Although kaya ng presidente na siya maging janitor, hindi imposible sa president na siya maging janitor. Kaya niya 'yon. Ngunit wala po yata ang president na nag-apply na maging basurero, ano po, no? O mantakin mo bilang isang Diyos bababa ka, no? Na bababa yung ano mo, yung level mo. So ganun po. Baka po ipalusot na naman po ng iba na mali ka dyan, Brother Khalid, ano po. Ang Diyos ay, si Kristo ay Diyos talaga yan sapagkat meron po siyang kapangyarihan, no? Baka po ganun ang ipapalusot. Diyos po yan. Bakit?
sapagkat meron po siyang kapangyarihan. Oo. Kaya niyang bumuhay ng patay, kaya niyang gamutin yung mga may sakit, nagpadilat siya ng mga bulag. Meron siyang kapangyarihan. Alamin natin sa Biblia kung ito ba yung mga kapangyarihan ito ba ay galing mismo kay Kristo. Yan. Yan po ay mabasa natin sa Gawa ng mga Apostol 2, ang talata po ay 22, ganito ang pagkakasabi. Kayong mga lalaking taga-Israel, sabi niya, pakinggan ninyo ang salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, ayan, lalaking pinatutunayan ng Diyos, take note po, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda. Sinong may gawa nito? Si Kristo? Sabi niya. At mga tanda, no? Gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Aba, ang liwanag po, sabi sa Biblia, ito pong mga gawang makapangyarihan, kababalaghan, mga tanda, ito raw po ay ginawa ng Diyos. Hindi po sinabing ito'y ginawa ni Kristo. Ito po ay ginawa ng Diyos. Para sa kanino? Sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan daw ni Kristo, ang Diyos ay gumawa ng mga kababalaghan, tanda, at gawang makapangyarihan. Yun. So, ito po palang mga kapangyarihan, no? Ito po palang mga sinasabing mga miracle ni Jesus Christ nung siya po ay andito sa lupa. Ang lahat ng yaon, ito pala ay hindi talaga ito galing kay Kristo. Sapagkat ayon nga po sa ating binasa, ito po ay ginawa ng Diyos, no? At sa pamamagitan lamang ni Kristo. No? Gawa ng Diyos yun. Ang Diyos ang may gawa nun at hindi si Kristo. Abay, baka ipapalusot na naman hindi. Sapagkat si Kristo talaga, dapat tanungin natin si Kristo. Maaring ipapalusot yun hindi. Sapagkat dapat dyan ay manggaling mismo sa bibig ni Kristo. Dapat kay Kristo mismo manggaling na hindi nga sa Kanya yung mga gawang kapangyarihan na Kanyang nagawa. Hindi nga sa Kanya. Dapat kay Kristo mismo manggaling at hindi galing doon sa ibang tao. Alamin natin si Kristo kung ito bang mga gawang kapangyarihan, tanda, kababalaghan ay galing ba talaga sa Kanya? Si Kristo ba talaga ang may gawa nito? O baka iba? O baka siya talaga? Ito ang sabi ni Kristo. Juan 8, ang talata ay 28. Ito ang sabi ni Kristo. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili. Kita niyo po, wala pala siyang nagagawa, powerless. Wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi ang sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro ng aking Ama. Ang liwanag, no? Siya po pala ay walang nagagawa sa kanyang sarili, sabi ni Kristo. Wala powerless. Juan 5:30. Take note. John 5 verse 30. Ano ang sabi? Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, sabi niya. So powerless. Isang tanda na hindi po talaga siya Diyos. Sapagkat sabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Kahit pala isang lamok, hindi kayang gawin ni Kristo yon.
kahit isang langaw, hindi niya kayang gawin, sabi niya. Dahil bakit? Kahit isa, sabi niya, wala akong magagawa sa aking sarili. Kaya tama po pala yung sabi doon sa Gawa 2:22, na yung Diyos gumawa ng kababalaghan, miracle, tanda, makapangyarihang gawa. Ito'y gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay. Yun po talaga ang tama doon. At yan po ang kalagayan ni Kristo ayon po sa Biblia. Okay. Yun po ang aking kasagutan. Nagtanong, Texter 4812. Mula po kay Texter 2831. Sino po si Allah? Napakagandang katanungan. Sino raw po si Allah? No? Sana hindi tayo mabibitin ng oras sapagkat ito yung gusto kong bigyang diin na tanong. Sino daw po si Allah? Mga kapatid at mga kababayan, si Allah, ay nagpahayag kung sino siya sa kanyang sarili. Ipinahayag niya kung sino siya ayon po mismo sa kanyang sinabi. Hindi po ayon sa sinabi ng ibang tao, kundi ayon mismo sa kanyang mga sinabi. Ito po, sabi niya sa 112 ng Suratul Ikhlas. Ang mga talata ay 1 hanggang 4. Ganito ang pagkasabi niya. Kul huwallahu ahad. Sabi niya. Sabihin, siya si Allah ang nag-iisa. Yun po, siya ay nag-iisa. Kapag sinasabi po natin nag-iisa, absolute one po yan. Hindi yung isa na may 3 persona or 3 at isa. Hindi po ganon. Siya po ay ahad. Siya po ay nag-iisa. Siya si Allah. Yun po ang kanyang unang kalagayan. Pangalawa, sabi niya, Allahus Samad. Sabi niya, siya raw si Allah, walang hanggan. Sabi niya, siya ang sakdal, no? Ganap. Yun po si Allah. Self-sufficient. Yan si Allah. Number 3, sabi niya, lam yalid wa lam yulad. Sabi niya, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Yun yung pangatlo kung sino si Allah. Siya raw ay hindi nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. No? Ito po ay pang-refute doon po sa paniniwala na ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Siya po ay hindi nagkaanak at hindi rin ipinanganak. By common sense, no, kapag ikay nag-iisa at sasabihin mo na may anak ka, abay hindi na po kayo nag-iisa niyan. Kayo na po ay magiging dalawa na. Kung paano kung hindi lang iisang anak. Napakaraming anak. Napakaraming Diyos. Magkakaroon na ng family tree of God niyan. Pang-apat, sabi niya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabi niya. At walang anuman ang sa kanya ay maihahalin tulad. Wala daw po. Walang maihalin tulad sa kanya. Siya ay beyond compare. No? Siya ay uncomparable. Hindi mo pwedeng i-compare sa anumang kanyang nilikha dito sa lupa. Siya ay walang kahalintulad. Yan ang dakilang tagapaglikha na si Allah. Ito pa, ang sabi niya. Sabi niya sa chapter 20, verse 14, sabi niya, Annallah, sabi niya, ako si Allah, sabi niya, innani anallah, katotohanan, sabi niya, ako si Allah, innani anallah, katotohanan, ako si Allah, la ilaha illa ana, sabi niya, walang ibang Diyos maliban sa akin, sabi niya. Wala raw ibang Diyos maliban sa Kanya. Talagang nag-iisa siya. Dahil bakit? Sabi niya, wala raw Diyos maliban sa Kanya. Siya si Allah. No? Siya ang simula, siya rin ang huli. Yan ay sinabi niya
sa chapter 57, ang talata ay 3. Sabi niya, huwal awwalu wal akhir. Sabi niya, siya ang una at ang huli. No? Awal. No? Huwal awwalu wal akhir. Siya ang una at siya rin ang huli. Oh. At siya rin ang Panginoon ng natin lahat. Siya po ang Panginoon ng sanlibutan. Sabi niya, Rabbil Alamin. Siya ang Panginoon ng sanlibutan. No? At siya ang Panginoon ng kalangitan. No? Siya ang Panginoon ng kalangitan at ng kalupaan. Saan natin mabasa? Chapter 13, verse 16 ng maluwalhating Quran. Kul marabbus samawati wal ard. Kulillah. Ipagbadya. Sino ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan? Ito ang sagot. Siya. Si Allah. Siya raw po ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan. Si Allah. At hindi lang ito basta-bastang Panginoon. No? Hindi lang ito basta-bastang Panginoon. Sapagkat marami pong nagpapakilalang Panginoon, pero peke, hindi naman talaga totoong Panginoon. Ngunit si Allah, siya ay tunay na Panginoon. Saan po mabasa? Chapter 10. Ang talata po ay 32. Sabi niya, Fazalikumullahu Rabbakumul haq. Sabi niya, siya si Allah, ang tunay ninyong Panginoon. Si Allah raw po, siya ay tunay na Panginoon. Hindi lang po siya basta-bastang Panginoon. Siya ay tunay. Marami po kasi nagpapakilalang Panginoon, maraming kinikilalang Panginoon ang tao, ngunit hindi naman po tunay. Peke. Pero si Allah sabi niya, ako ay tunay na Panginoon. At hindi lang siya basta-bastang tunay na Panginoon. Siya rin ay tunay na Diyos. Take note po. Si Allah, siya rin ay tunay na Diyos. Saan po natin mabasa yan? Chapter 18, ang talata ay 44 ng maluwalhating Quran. Ang sabi ay ganito, Hunalikal walayatu lillahil haq. Sabi niya, at doon ang pangangalaga ay tanging kay Allah, ang tunay na Diyos. Yun po, siya raw po ay tunay na Diyos. Lillahil haq. Tunay na Diyos. Si Allah ay tunay na Panginoon, siya rin ay tunay na Diyos. Kaya nga po hindi po pwede na maliban sa Kanya meron pang ibang mga Diyos. Nag-iisa lang po siya, tunay na Diyos, tunay na Panginoon. At hindi po pwede na maliban sa Allah ay meron pang Diyos. Alam niyo po, kapag meron pang Diyos maliban sa Allah, mawawasak ang mundo. Kapag meron pang Diyos maliban sa Allah, mawawasak ang mundo. Sabi niya sa chapter 21 verse 22, Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kung nagkaroon man dito, ang tinutukoy ay ang kalangitan at kalupaan, ng iba pang mga Diyos, maliban kay Allah, kung gayon, katotohanan ang mga ito ay mawawasak. Kapag meron pa daw Diyos maliban sa Allah, ang lahat, universe, mawawasak.
Totoo po yan. Gamitin mo lang yung common sense mo. Dito nga sa atin, kapag magkaroon ng dalawang mayor, mawawasak yung City Hall. Yung isang mayor, sabi niya, ako ang tunay na mayor! Sabi na isa, hindi! Ako! Lulusobin niya ang City Hall. Wawasakin niya, magkagulo yan, magkagera. Ay ano mangyari City Hall? Wasak. Bakit? Dalawa ang mayor! Kaya nag-away sila at nawasak ang City Hall. Paano pa kaya kung ang Diyos na mismo ay magiging marami? Kung ang mga Diyos, marami sila. Ayaw ng isang Diyos, sapagkat yung isang mapanibuguin. Ayaw na siya lamang ang sinasamba. Gusto niya, sambahin din siya. Yung isa, ganun din. Mag-isip siya, magplano, dapat patay natin yung isang Diyos na yan. Puro mga makapangyarihan. Siyempre, mga Diyos yan Mayroong mga thunderbolt, mga kapangyarihan nila. Ay di, wasak nga tayo kapag mayroon pang ibang Diyos. Ang patunay po na talagang isa lang ang Diyos at walang iba kundi si Allah, ang patunay po ay hindi pa tayo nawawasak. Kaya ang patunay po, isa lang po ang Diyos at walang iba kundi si Allah. Yan po ang Diyos, yan po ang Panginoon, yan po ay si Allah. Ayon po sa maluwalhating Quran. Napakagandang napakagandang qualities ng isang tunay na Diyos. Dapat ganun nga po talaga ang tunay na Diyos. No? Ito pa, quality niya, tunay na Diyos. Ito si Allah. Sa chapter 2, ang talata po ay 255. Ganito po ang pagkakasabi. Sabi niya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sabi niya, si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sabi niya, ang may walang hanggang buhay. La takhuzuhu sinnatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sabi niya, wala yauduhu hifdhuhuma. Sabi niya, siya ang may walang hanggang buhay, ang may walang hanggang kapangyarihan. Ang antok at pagkaidlip ay hindi maaring makapanaig sa kanya. Hindi siya natutulog, no? Hindi siya inaantok, hindi rin siya naiidlip. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya baga ang makapamagitan sa kanya malibang kanyang pahintulutan? Talastas niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundong ito at ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay. At sila ay hindi makakapagtamo ng anumang kanyang karunungan maliban na kanyang naisin. Ang kanyang kursi o luklukan ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan. At siya ay hindi napapagal o napapagod sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila. Siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Iyan si Allah. Ang ganda po ng kanyang kalagayan. No? Yan ang tunay na Diyos. Yan ang Diyos na dapat sambahin ng tao. Yan dapat ang Diyos na kilalanin ng tao. Ganyan dapat. Huwag yung Diyos na natutulog. Abay, mahirap po kapag ang Diyos mo ay natutulog. Kapag ikay pipili ng Diyos, ay hanapin niyo po yung Diyos na hindi natutulog, no? Dahil kung ang Diyos mo ay natutulog,
Ay, paano kung busy ka sa pagtawag sa kanya, hindi kanya sasagutin dahil siya pala ay natutulog o hindi pagising. O, sad to say, ganun-ganun ang Diyos na ipinapakilala ng Biblia. Kapag Biblia po ang magsasabi, ang Diyos diyan ay natutulog. O, gumigising pa nga eh. O, alam nyo kung saan mababasa? Ito po, basahin natin sa awit, sa mga awit, Salmo, ano po, 78, 7:8, ang talata ay 6:5, 65, sabi ay ganito, nang magkagayoy, gumising ang Panginoon mula sa pagkatulog. Sa ibang talata, binago eh, ang Panginoon ay gumising gaya ng mula sa pagkatulog. Gumising mula sa pagkatulog. Abay, hindi po dapat ganyan ang Diyos na kilalanin ng tao. Yung pong Diyos na patulog-tulog. Mahirap po kapag ang Diyos natin ay tutulog-tulog. No? Kapag busy ka sa iyong ginagawang pagtawag sa Kanya, abay, hindi Kanya mapapansin sapagkat busy rin siya sa pagtulog. Abay, hindi ganyan ang Diyos na dapat sambahin ng tao. Yung Diyos na hindi natutulog at hindi rin nagsisisi. Kasi minsan tayo mga tao nagsisisi tayo kapag tayo may ginagawa. Dapat ang Diyos hindi rin siya nagsisisi kung ano ang kanyang nais gawin o ginawa. Sa Biblia po ang Diyos nagsisisi. Ito po, saan mabasa? Genesis 6 verse 6 hanggang 7. Ganito ang pagkakasabi. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. 7. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Kita niyo po ang Diyos nagsisi. Abay, hindi po tama na isang Diyos ay magsisi sa mga bagay na kanyang ginawa. Kapag ang Diyos ay magsisi sa mga bagay na kanyang ginawa, yun ay pagpapatunay na kulang ang kanyang pagka-Diyos. Wala pala siyang tinatawag na foresight, lack of foresight. Hindi niya alam yung bagay na ginagawa niya. Hindi niya alam na bandang huli pala, ito pala ay kanyang pagsisisihan. Hindi dapat ganun. So dapat kapag ikay kikilala ng Diyos, dapat ang Diyos na kikilalanin mo yung hindi nagsisisi. At isa pa, dapat ang Diyos na kilalanin mo yung Diyos na naninirahan sa liwanag. Huwag yung Diyos na naninirahan sa kadiliman. Sapagkat sa Biblia po, ang Diyos po ayon sa Biblia, siya po ay nagkukubli sa kadiliman, hindi po sa liwanag. Take note, siya ay nagkukubli sa kadiliman, hindi sa liwanag. Saan po mababasa yan? Ito po, awit 18, ang talata ay 11, ganitong pagkasabi. Ginawa niya ang kadiliman na kanyang kublihang dako, ang kanyang kulandong sa buong palibot niya. Kita niyo? Ginawa niya ang kadiliman, doon siya nagkukubli. Siya po ay nasa kadiliman pala kapag Biblia po ang magsasalita. Ito pa, mahirap din po isipin na ang Diyos natin ay nagpapahinga sapagkat pagod na pagod. Aba, kapag ikaw po may Diyos na sinasamba o pipili ka ng Diyos, abay piliin niyo po yung Diyos na hindi po napapagod, hindi po nagpapahinga. Sapagkat paano ka makapagdasal sa Kanya na mga pangailangan mo kung ang Diyos na sinasamba mo ay natutulog, nagpapahinga. Yan po ang Diyos na ipinapakilala sa Biblia. Ang Diyos daw po ay nagpahinga at naginawahan. Saan mabasa yan? Exodus 31, ang talata ay 17. Ganito ang pagkakasabi. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel, magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw ay nagpahinga
naginhawahan, nagpahinga. Hindi tama po na isang Diyos ay magpapahinga. Dapat ang Diyos hindi rapat nakakaramdam ng pagod. No? Hindi siya dapat magpahinga. Sapagkat siya ay Diyos. Kapag ang Diyos ay napapagod, hindi po yan quality ng isang tunay na Diyos kapag ikay napapagod. Sapagkat ang Diyos dapat hindi napapagod. Buti pa si Superman, hindi napapagod. Buti pa ang kapag ikay napapagod, tao ka, hindi ka Diyos. Ganun po kasimple yun. Sa Quran po, napakaliwanag, napakaganda ng quality ng isang tunay na Diyos. Napakaganda. Napakaganda ng kanyang quality. Siya po ay hindi napapagod, Siya po ay makapangyarihan, siya po ay malakas. Hindi tulad po sa Biblia, napapagod. Hindi lang napapagod yan. Sa Biblia po, ang Diyos tinalo ng tao sa isang wrestling. Hindi po tama na tao ang magpataob sa iyo sa wrestling. Tinalo ka ng tao sa wrestling. Nagipagbuno ka sa tao, tinalo ka pa niya. Abay, mas malakas pa ang tao kaysa Diyos ayon sa Biblia. Ito po, Genesis 32, ang talata ay 24 hanggang 28. Ganito ang pagkakasabi. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. 25. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan at hita niya. Kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. 26. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na, at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mababasbasan. 27. At sinabi sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sa 28, at sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at mga tao, at ikaw ay nanaig. Kita mo, si Jacob, tinalo niya ang Diyos sa isang wrestling match. Nako, walang kapangyarihang Diyos. Mahina. Kaya po, sa aking mga kababayan, mga Kristiyano, nawa po ay buksan natin ang ating isip. Ang punto ko po rito ay kailangan pong buksan natin ang ating isipan at basahing maigi yung ating aklat na sinasabing salita ng Diyos. Ito ba ay salita talaga ng Diyos? O gawa lamang ng tao? Common sense po ang gamitin natin. Patuloy po tayo magsasaliksik nawa, para makita po natin ang katotohanan. Napakarami pong katanungan na ipinadala po sa akin, pero po, wala na po tayong oras eh. Wala na tayong oras na natitira. Kaya po, tayo ay magpapaalam na, Sa muli po, ako ay humihingi ng tawad sa mga bagay po na aking sinabi. Kung meron po doon na masakit sa pandinig ng ating mga kababayan, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Ako po ay naninigurado na yun ay galing po sa Biblia. Kaya po binabanggit ko yung mga talata. Sana po na i-take note ninyo at buksan ninyo ang Biblia at basahin nyo ito. Yun po ay nasa Biblia po, yung mga talata na aking sinasabi. So kapag masakit po, ako po ay humihingi ng pasensya. Hanggang sa muli po, naway gabayan tayo ng dakilang tagapaglikha ng Allah sa matuwid na relihiyon at makita natin ang tunay na landas. Ang pagsamba sa totoo at tunay na Diyos, yan ay walang iba kundi si Allah. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano man po ang kanilang natalakay ay walang naging kaugnayan ang himpilan ito.